prayer is worshiping God. How important is prayer in our lives as believers? Gaano talaga kahalaga ang prayer? Yan ba talaga ay crucial? Can we get by without prayer? Or can we get by with just little prayer? Or what hinders prayer from being heard to those that are always prayerful pero parang wala namang sagot lagi ang Panginoon? What hinders prayer from being granted? We're going to take a look at the very simple facts about prayer that somehow get lost in their simplicity. And it's time to reassess ourselves, our prayer life, and how much of our prayer life is really pleasing to God. Father, we ask you for a very simple message that will touch us all. Speak to us, O Father. We are your people, we are your children, we are the fruits of your pasture. As we sit and listen to you, O God, speak to our hearts. Turuan mo rin kami, Panginoon, na ituon namin ang aming pansin sa iyo, alisin po namin ang mga umaabala sa aming isipan. Whatever problems, whatever cares, whatever plans, whatever activities will take away our attention from you, O Father. Take them away. Give us peace. Give us quietness so that we may behold you, so that you can speak to us. Allow us to be quiet, Lord, so that we can hear you speak with that little voice in our hearts. And we ask for the presence of the Holy Spirit, the infilling of your Spirit, O God, that we may unlock the mysteries of your words, that we may understand your depth, your height, and your width, and so that we may be able to apply your righteousness in our lives, so that our lives will be a reflection of your beauty, a reflection of your love, and a reflection of your truth. We commit to you this study, and we forbid all evil spirits who may want to work against us. By the power of the blood of Jesus Christ, we drive them away from this place. And we drive away the spirit of worry, and the spirit of strife and anger, and the spirit of impatience, so that we may be able to sit and listen to you, O God. This is our prayer, and we believe that you hear as we ask, as we plead, and as we thank you. In the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. Why should we pray? Why should Christians pray at all? Bakit ba tayo dapat manalangin? We must pray, brothers and sisters, because it was commanded, utos ng Diyos na tayo manalangin. Colossians 4:2 and many more verses tell us, continue steadfastly in prayer. When you don't pray, you commit a sin. Because it was commanded that we should pray. And that alone is a good reason to pray. We should pray because it was commanded. Not to pray is to break the commandments of God. Not to pray, therefore, is to commit a sin. Hindi lang po tayo nagkakasala kung gumagawa tayo ng masama. Kung yung pong dapat gawin, hindi natin ginagawa, kasalanan pa rin yun. What we call the sin of omission. He who knows what is right to do and does not do it, for him it is sin. And so therefore, we pray because it was commanded. But we have another reason, probably an even better reason, to pray. We pray because it was exemplified. Napakaraming halimbawa po sa Biblia, lahat ng taong makadiyos were very prayerful, laging nananalangin. At sa pagsunod lamang sa magandang halimbawa ng mga yan, we should pray na. They have shown us the way. But there's an even greater reason to pray. We should pray because God promised to answer prayer. Hindi lang dahil iniutos niya. It's not an exercise in nothingness, in futility. We pray because God promised to answer prayer. Jeremiah 33:3 says, call to me, and I will answer you. And I will tell you great and hidden things which you have not known. Napakaganda pong pangako. Tumawag ka sa akin at ikaw ay aking sasagutin. At ikukwento ko sa iyo, ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na sa iyo ay nakatago at mga bagay na hindi mo alam ay nandoon pala. We pray because God promised to answer prayer. And also we pray because in prayer we fellowship with God. Kung meron po kayong boyfriend o asawa o mahal sa buhay o kamag-anak na ang inyong loob ay talagang hulog na hulog, gusto niya siya laging kasama. Gusto niyo halos ay huwag na kayong maghiwalay. Kabisado niyo ang kanyang mukha, pati paano kumukunot ang kanyang noo. Sapagkat lagi niyo siyang tinititigan. Ganon din ang ating pagmamahal sa Panginoon. If we love God, we love to fellowship with God in prayer.
sapagkat sa prayer po siya ay ating kaulayaw. And so 4 great reasons why we should pray. It was commanded. It was exemplified by godly men. God promised to answer prayer. And also in prayer, we fellowship with God. Now, what are the elements of a complete prayer? Kung minsan po ang prayer natin, one-sided. Well, there should at least be 4 sides to a good and balanced prayer. Minsan ang mga prayer po natin, pag sinabi nating manalangin, ibig sabihin humingi, mag-request, magreklamo, dumaing. Kayo po ba ay nakakakita na at nakaranas nyo na bang may taong paladaing? Hindi ba't nakikita nyo pa lang ang mukha niya, gusto nyo ng talikuran sapagkat heto na naman si Indaing. Dadaing-daing na naman ito. Ang paborito niyang ulam ay daing. Kaya nakakatamad kausap. Kahit up na up ka, pag nakausap mo siya, down ka na kasi puro daing. Tayo po, kinakatamaran kaya tayo ng Diyos kasi tuwing makikipag-usap tayo sa Kanya, puro daing na lamang. There are 4 main ingredients of a complete prayer. At mapapansin po ninyo sa ating worship service, we adhere strictly to that. Yan po ang pwede natin sigurong tawagin CATS. C-A-T-S. C stands for confession. A good prayer always starts with confession. Confession of your sins. Confession directly to God. Because according to Psalm 66:18, David has spoken, "If I cherish iniquity in my heart, the Lord would not listen." Kapag may inaalagaan akong kasalanan dito sa aking dibdib, hindi ako pakikinggan ng Panginoon. Kaya ang kauna-unahang ginagawa natin, we pray a prayer of confession. Sa ating pong worship service, matapos nating i-worship si Lord sa kantahan, we pray a prayer of confession. And then, sa CATS natin, dan ang C, and then A is adoration. What is adoration? We praise, we worship God. Sa kantahan po natin, nauuna yung adoration, we adore Him with our songs. Kung may nagtataka sa inyo, pambihira naman sa day by day, ang haba-haba ng kantahan. Talagang napagod na ako bago umupo. We worship God and we praise Him through our songs. You know, for God to be very strongly present, He must be worshipped first. He must be adored. He must be praised. Sasabihin ng iba, ego tripper pala ang Diyos, gusto pinupuri. Hindi po ego tripper ang Diyos. Ang Diyos, karapat-dapat lamang purihin. Amen? He deserves the praises. Tayo, ego tripper, gusto nating purihin kahit hindi tayo karapat-dapat. Tayo ang ego tripper. But it is only just, it is only correct to praise God. And so we do that. A complete prayer adores God and worships Him. Pinupuri ang Diyos sa Kanyang napakagaganda at kahanga-hangang mga katangian. At pagkatapos, dun sa CATS, yung letter T, thanksgiving. Gratitude must be expressed to God. Noon pong meron siyang 10 ketongin na pinagaling, sa niya, maglakad kayo. Sa banda-banda ron, gumaling yung 10. Yung 9, naku, dali-dali na pong umuwi at tumakbo pa. Yung kaisa-isa bumalik sa kanya, nagpasalamat. Sabi ng Panginoon, where are the 9? Mukha yatang sa pakiwari ko 10 ang aking pinagaling, ba't isa lang tong bumalik? Hinahanap po ng Panginoon ang ating gratitude. At karapat-dapat lang naman. Hindi na naman siya ego tripper dyan, sapagkat dapat lamang tayong tumanaw ng utang na loob. At pag tayo po nananalangin na nagpapasalamat muna, pati ang puso natin nakokondisyon, natututo tayong maging kontento. Sapagkat nare-realize natin, marami naman palang dapat ipagpasalamat sa Diyos. If you sit down and count your blessings, you'll realize that your complaints are actually very few compared to the blessings that God gives us every day. At pag tayo lagi nang nagpapasalamat, tumitibay ang ating pananampalataya sapagkat nare-realize natin yung madalas nating makalimutan that God provides, that God helps. Yun lang tayo ngayon ay buhay pa lahat, wala tayong cancer, salamat sa Diyos. Yung kayo ay hindi nahulog lahat sa hagdan pag-akyat, salamat sa Diyos. Hindi tayo nasagasaan ng mga piso, ng mga tricycle, salamat sa Diyos. Hindi kayo naipit ng electric fan, hindi lumaglag ang electric fan sa inyong ulo, salamat sa Diyos. There's a lot of protection that we forget. We don't even notice it kasi buhay pa tayo, hindi natin napansin. Alam niyo po yung mga nagkakasakit na biglang napapalagay sa ospital, diyan yan na-appreciate. Naku, kung wala lang ako sa ospital, ang ginagawa ko siguro ngayon, ganito, ganyan, ganyan. Yung gumagawa ng mga normal na bagay na yun, hindi nila na-appreciate kasi wala silang sakit. Sometimes it takes a disaster for us to realize how privileged we have always been before the disaster. Sometimes it takes losing somebody close to us bago natin ma-realize na dapat pala lagi ako nagpapasalamat every day. It takes losing before you realize how wealthy you have been. Kaya dapat lagi po tayo nagpapasalamat. Thanksgiving is an element of prayer.
And then, sa CATS natin, yung letter S, yan ang kahuli-hulihan, nasa listahan ng marami pirming una, supplication. Nandiyan na po ang mga request, mga petition, mga pakiusap. Yung iba, binabraso ang Diyos. Pinipilit, talagang mamamanata. Mapilit lang ang Diyos. Dadaanin sa emotional blackmail ang Diyos. Maglalakad ng paluhod hanggang dumugo ang tuhod, hihiwain ang likod, hahampasin ang katawan na parang ang Diyos ay isang sadistang Diyos. Pinipilit ang Diyos sa supplication natin. And so there are 4 great elements. We confess, we adore, we give thanks, and then we petition. Sa atin pong worship service, that is our flow. We adore God with our songs, and then we pray our prayer of confession, and then we have thanksgiving here. When you come here and thank God, and then we all thank God for all the great blessings. And then at the end, in the pastoral prayer, we do our supplications. We follow the pattern. Now, there are 2 types of prayer. One is private prayer, and the other is public prayer. Private prayer is self-explanatory. It is done by yourself, between you and the Lord. And what types of prayer belong to the private prayer? These are more or less the sensitive prayers that are better not said in front of other people. And then you've got public prayer. You know, when 2 or 3 are gathered in the Lord's name, He is there. There is public prayer when there's 2 or more people. Katulad po ng ginagawa natin, we pray, all rise and we pray, that's public prayer. When we do our prayer fellowships here, that is public prayer. And public prayer is pleasing to the Lord. You know, whenever there are 2 believers, the Lord is there, you have a church. You don't need a building to have a church. You don't need a congregational plan or all the legalities to have a church. When 2 believers are there and the Lord is there, there the church is. And so you've got 2 types, private and public prayer. I'd like us to take a second look at these very important activities of Christians that many of us tend to neglect. Private prayer. Now, the Lord Jesus Christ was constantly in private prayer. Minsan buong gabi nananalangin siya. He rises early in the morning to pray. Ang strength ng Panginoon, siya na nga, Diyos na nga nananalangin pa, tayo pa kaya. Doon ang sikreto niya kung saan siya kumukuha ng power, prayerfulness. At makikita natin na yan din ang sikreto ni Paul, ni Peter, ni Daniel. Lahat ng great men of the Bible were always spending a lot of private prayer time. They were forever alone with God. Hindi ba pagka meron kayong mahal sa buhay, madalas gusto niyong masolo? Nasa grupo lang, tayo na. Gusto mo kasi kayong dalawa lang ang tao sa daigdig. Ganyan din ang Panginoon, kung talagang tayo may pagmamahal sa Kanya, we cherish our private time with God. And then private prayer should be offered, sabi sa Psalm 55:17, in the evening, in the morning, and at noon. Umaga, tanghali, gabi. Kailangan meron tayong private prayer. According to 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Huwag kang tumigil, huwag kang paawat ng kadadasal. Yung iba, they complain without ceasing. Hindi pray. They ask without ceasing. And then, Job 22:27 tells us that private prayer is heard by God. God loves to hear private prayer. And also, Matthew 6:6 tells us that God will reward openly private prayer. What you pray to the Lord in private, He rewards to you publicly for people to behold the glory of God and to also honor you. And then Daniel 6:10 tells us that nothing, absolutely nothing, must hinder private prayer. How is your private prayer, kapatid? Kumusta naman ang 24 hours na ibinigay sa iyo ng Diyos maghapon? Alam niyo, lahat tayong tao pantay-pantay sapagkat lahat tayo binigyan ng tigto 24 hours a day. Walang binigyan ng 20 lamang at ang napakabilis ng kanyang kalendaryo. Walang ganon. Walang binigyan ng 25 hours. Lahat tayo, tigto 24. Kumusta naman, kapatid, ang pag-allocate niyo ng private time ninyo? Kayo ba ay nagkakaroon ng time to pray? How much of your 24 hours are actually devoted to private prayer? Make it a habit to pray.
Habit forming is difficult, but once it's already a habit, mahirap ding tanggalin. And habits always start with a thought. You always start with the thought. Iniisip mo, magpe-pray ako. And if you always do it, it becomes an action. And if the action is always repeated, it becomes a habit. Make it a habit to pray. Set aside specific time and place for your private prayer. Dapat mga kapatid, meron kayong specific time of the day when you really are alone with God praying in a specific place. Yung mga may telepono, mas mahaba pa ang telebabad kaysa sa prayer. Mahaba pa kuminsan ang ating private time with mga kachismisan bago mag-pray. Mahaba pa ang private time watching TV, watching videotapes, or daydreaming. Lalo na mga kabataan, iniisip na sila ay Miss Universe, walking on top of the world. Lagi na lamang nag-i-imagine. We should, wake up and pray. Set aside a specific time and place. I want you to remember this. Don't just listen to it. Don't just say, Amen, maganda nga. Do it. Have a specific time every day for private prayer. Have prayer breaks. Marami sa atin yung mga coffee break. Weekend break. Kailangan may prayer break. During the day, may mga prayer breaks tayo. Let's say, after every 2 hours of working or after every 2 hours of doing household job, you stop and pray for 10 minutes, 5 minutes. That will be beautiful to do. You agree? Have your prayer breaks. Hindi naman iniintay na lamang once a week ang prayer dito. Kailangan meron po tayong mga prayer break. Hindi po mahirap gawin yan. Make it a habit. At yung mga iba hindi makapag-pray, sasabihin nila, kasi busy ako ngayon tsaka na lang, magre-retreat na lang ako. Mga 2 hours ako magpe-pray, yun ay good ng supply for 1 year. Meron pa nga po yata yung prayer for meals, pag walang ginagawa, ipinagpe-pray na yung buong linggo. Para pag dulog ay kain na agad. Ba't hindi ka nag-pray? Naipag-pray ko na to kahapon pa. Kailangan meron tayong mga prayer breaks. Mga kapatid, the busier you are, the more you should pray. Meron pong isang napakabantog na businessman at napakarami niyang mga kliyente at ang daming naghihintay sa kanyang opisina nung siya'y pumasok. Ando ng sekretarya niya. Ang daming ka-appointment. Dumating siya sa office, ang daming tao naghihintay. Pagkatapos, alam na niya yan, ang tagal pa niyang nag-pray, nagtaka na yung kanyang kapatid na partner in business at kinatok na siya at pinasok na siya. Yung pala nagpe-pray siya. Sabi niya, kita mo na pagkarami-raming tao. Bakit ang haba-haba ng prayer mo kung kailan pa maraming tao? At sabi niya, kaya nga hinabaan ko ang prayer dahil ang dami kong haharaping tao. Ang dami kong haharaping mga problema. Kaya lalong mas mahaba dapat ang prayer ko dahil dun lang ako kukuha ng power. Dapat ganun tayo. Hindi pag nagmamadali, wala na munang prayer. At kung kailan walang magawa at saka na lang magpe-pray. The busier you are, the more you should pray. Because the more you need God's grace. Prayer must be prioritized. Alam niyo mga kapatid, magandang gawin ninyo. Maganda po meron tayong maliliit na prayer notebook. Maliliit lang talaga. Kasya sa bulsa. At nakalista doon lahat ng mga ipinagpe-pray niyong tao, ang inyong mga thanksgiving, ang inyong mga petition. Pag nakasakay kayo sa bus, nag-traffic, basa. Pray. Imbes reklamo ng reklamo, minumura ang pulis, minumura ang bansang Pilipinas. Bakit hindi na lang close ang inyong eyes at mag-pray? Kahit kayo nagda-drive ng kotse, maliit lang yung titingin nyo, ikukunin nyo sa dashboard, red light. Pray. Yun ang mga magagandang prayer breaks. Hindi nyo kailangan umakyat ng bundok Banahaw at manalangin doon ng 3 araw para madinig. Kahit mga 1 minute, 30 seconds, nadidinig yan ng Panginoon. Have your little breaks. At saka yung notebook nyo, check kayo ng check. Pagka inansya na ng Panginoon, nilalagyan nyo pa ng date. Very exciting. You should be systematic. Yung iba may mga maliliit na notebook, pag tinignan mo, listahan ng utang. Kailangan may listahan tayo ng mga ipinapanalangin natin. Kasi pag tinitingnan mo yung mga listahan lalo ng pautang, due na pala itong taong to, hindi pa nagbabayad. Ang pumupunta sa ating puso, puro anger, puro materialism, negative, mahabag tayo sa inyong sarili. Huwag niyong lagyan ng asido ang inyong puso. Anger is an acid that destroys its container. And it destroys your heart. It destroys you more than the person for whom you want to pour that acid. Bago nyo maibuhos sa iba yung asido, nasugatan na kayo. Ingatan kung anong ipinapasok natin sa ating puso. Have those little notebooks.
Nakalista lahat ng mga prayer requests. Pupunta kayo sa dentista, pupunta kayo sa doktor, pupunta kayo sa mga bilihan ng mga ticket ng eroplano. Puro hintay, puro waiting time. Ilabas ang mga prayer notebook. Pray ng pray. Yan ang pinakamaganda, hindi yung mga dumadaan na akit ka pa. O kaya namintas ka ng dumadaan. Kasalanan lamang ang maaatupag natin. Kaya mauubos ang ating oras pagka hindi tayo naging very, very creative. And every day in civilization, you have to spend a lot of time waiting. Have those little notebooks in your pocket at pray ng pray. At kung isang kayo na, sabi, huwag muna sana ako, kasi enjoy pa kayo sa prayer. Hindi pa tuloy tayo na inip. Kasi inip ka, galit na galit kang ganyan. Instead of making a lot of complaints, take those little notebooks out of your pocket and begin to pray. And the prayer of righteous people have great powers in its effect. So kailangan po ganyan. Have a prayer partner. At pag may prayer partner po kayo, nawawala ang inyong pagiging egocentric. Tayo kasi, pag may problema, masyado tayong makasarili. Akala natin tayo na ang nagpasan sa buong daigdig. Na tayo na lang ang may problema sa lahat ng tao, tayo ng pinakamiserable, pinakakawawa. But wait. Till you hear the problem of the person next to you. At kung minsan gusto nyo iumpog ang inyong sarili, sabihin nyo, meron bang ganyang problema? Hindi ako makapaniwala. Salamat na lamang. At ang problema ko lang ay kung kaninong manikurista pupunta. Aba, ganyan po ang mga problema ng napakaraming tao. Kung minsan walang kakwenta-kwenta, tigmak na ng luha at akala mo kung ano na. Kung minsan gusto mo siyang kalugin at sabihin sa kanyang, hoy, walang kakwenta-kwenta yung problema mo. Kaya maganda po naririnig din natin yung problema ng iba. Nakakapagpasalamat tayo sa Diyos. Ay, salamat. Kita niyo, nung nakita natin si Sister Aida Purificacion, nakita natin, ay, salamat. Aakyat lang ng building na ito, nagre-reklamo pa ako. Galing lamang dyan sa may Caloocan, ay, ang layo. Si Aida Purificacion ang galing pa saan na Cavite. Wala namang sasakyan, nangihiram lamang. Kung saan nakakaakyat. Hindi naman nakakalakad. Nakikita natin yon. And so, it's good to have a prayer partner. Have a prayer partner. Kung sino ang iyong kapalagayang loob, kausapin niyo, mag-prayer partner naman tayo. Para maipanalangin kita, maipanalangin mo rin ako. Iba na yung merong sumusuporta sa atin sa panalangin. At alam niyo mga kapatid, pinag-uusapan natin ang private time. Fight for your private time. Guard it jealously. Bakit? Sapagkat napakaraming kaaway ang ating private prayer. Ang una nating kaaway, hindi si Satanas, sarili natin. Katamaran. Gustong mag-pray madaling araw, pero nung dumating ang madaling araw, ay ayaw bumangon. Yung kapitbahay, nagising na sa kuliling ng kanyang alarm clock, siya'y tulog pa. Ayaw bumangon. O kaya pipindutin si alarm clock. Our own laziness is our number one enemy. Alam niyo po yung mga taong hindi mapapanalangin, ang number one niya na sakit, katamaran. Kaya kung mag-pray ka, pra-kapraso, parang telegrama. Parang akala mo telex lamang. Kapra-kapraso. Kasi yung iba, Lord, alam mo na yung iba, understood na yun. Amen. Sa katamaran. We should pray that we will fight ourselves, ang ating laziness. Alam mo, kalaban pa po natin yung complacency, yung kontento ka na, gano'n na lamang. Panisag, ipag-pray mo ko, ipag-pray mo ko, ipag-pray mo ko. Gusto pa iba. Kaya naging industriya na po sa Quiapo yan. May mga babayaran para magdasal. Sapagkat yung mga tao, gusto nilang ipanalangin sila, ayaw naman nilang sila ang manalangin. Puro pray for me, pray for me. Ang napakagandang sabihin natin, I'll pray for you. Maganda rin po yung pray for me, pero dapat balanse. At ang isang number one enemy natin sa ating private prayer time, time management. Katulad nga ng binanggit, lahat tayo take to 24 hours. Bakit yung iba nakakapag-pray at kayo hindi? Time management lamang yan. At kumisan sa mga may pamilya, ang number one pong aagaw ng inyong oras sa mga bata. Kaya kung kayo nag-aalaga ng bata, nagpapaligo, agahan nyo pa ang gising nyo ng 30 minutes earlier. Para tulog pa sila, makakapanalangin kayo ngayon. Nag-uumpisa silang gumising, tapos na kayo sa inyong private time with the Lord. Hindi paggising ninyo, iyakan ang mga bata, takbuhan na kayo, lutuan na, paliguan. Kaya kung minsan nag-aaway-away na, nagbubulyaw-bulyawan na ang lahat ng tao para yung pelikulang nakapanood na kayo nung naka-fast forward na ang bilis-bilis. Ganyan ang nangyayari. Why? Kasi ayaw namang gumising man lang ng 30 minutes earlier.
Most of your morning problem schedules will be solved if only you would wake up 30 minutes earlier. Kaya po ang mga bata, pati kuminsan magulang natin, mga kapatid, yan po ang ating mga kalaban sa ating private time. Kailangan, we should guard jealously our private prayer. Pero meron pong isang tunay na kalaban ng private prayer at natitiyak kong lahat kayo ipapayag. Ang tunay pong kalaban nito, ang ating spiritual standing with God. Pag ang puso natin may atraso sa Diyos, ayaw natin manalangin. Pagka tayo may kasalanang inaalagaan, ayaw nating manalangin. Either nahihiya tayong manalangin o tinatamad tayong manalangin. Wala tayong ganang manalangin. Pag tayo may kasalanan, ayaw nating manalangin. Alam niyo ba kung kailan natin kailangang manalangin? Pagka ayaw nating manalangin. Doon natin kailangan. Kasi sakit yan eh. Parang kailan ka dapat magbihis at pumunta sa doktor. Pagka hindi ka na makagulapay at hindi mo mabuhat ang iyong katawan, yan dapat gawin mo ang paraan para makabangon at magpunta sa doktor at magpagamot. Ganon din tayo spiritually. When do you need to pray most? When you don't feel like praying. Because if a Christian does not feel like praying, something is very wrong. Kasi dapat excited tayo to pray eh. Dapat gusto natin mag-pray. If you don't feel like praying, there's only one antidote, Christian. Pray. Labanan ang ating sarili. Lack of prayerlessness is directly proportionate to our spiritual standing with God. Kayo mga taong ang lapit-lapit sa Diyos, ang ganda-ganda ng spiritual walk, yung pang mas madalas pang magdasal. Ito namang si tamad magdasal, kakantsawan pa, huy, baka lumampas ka na sa langit. Nangangantsaw pa. Kailangan po magdasal tayo pag wala tayo sa mood. Now, that is private prayer. We have public prayer. Sa public prayer po, what we do when 2 or 3 are gathered and we pray together, and we should always do that because it was exemplified. Alam niyo po ang sekreto ng mga first century Christians? Ang first century Christians, hindi po tulad natin na may mga previous Christians before us na nagpamana sa atin ng mga kanta, nagpamana sa atin ng mga systems, mga libro, nagpamana sa atin ng mga pamamaraan. Wala. Sila ang kauna-unahan. Sila ang pioneer. Walang nagtuturo sa kanila kung paano. Hindi nila alam. Wala silang naging tradition para sundin pa lamang, bagong-bago. At sila po isinusukan ng lipunan. Ang mga first century Christians sa Israel, kalaban nila ang bansang Israel because Judaism was the state religion. Kalaban nila ang Roman Empire because the Roman Empire was an idolatrous religion with the emperor as God. Kalaban nila ang kanilang sariling weaknesses, ang kanilang sariling mga tendencies to go back to their own religion and to their own traditions. Kalaban nila ang buong world system, but they survived. Kasama pa po dyan yung sila hinuhuli, ipinapakain sa leyon, ipinapalapa sa kung ano-anong mga mababangis na hayop. Ang mga Kristiyano noong unang panahon, hinuhuli, itinatali sa mga poste at sinisindihan paggabi. Yan po ang mga ilaw ni Emperor Nero sa Rome. Mga Kristiyanong sinisigaan. Ang mga Kristiyano noon, ang lalo na yung mga bata, sila po ay susuotan ng mga damit ng mga hayop. Yung mga hayop, tatanggalin nila yung balat, isusuot nila sa mga bata. At pagkatapos ang mga bata, ilalagay nila sa arena at pawawalan nila ang mga mababangis na aso. Akala ng mga aso, mga wild beast yung mga bata, lulusubin nila, nilalapa ang mga bata, mga anak ng mga Christians. Yan ang ginagawa nila. How did they survive? Wala pa, hindi pa kumpleto ang pagsusulat ng Bible. Hindi pa nila mabasa lahat ng mga kailangan nilang references. Wala silang Sunday school. Wala silang mga choir. How did they survive? I tell you. Acts 2:14. All the people with one accord devoted themselves to prayer. And according to Acts 2:46, and day by day, attending together and breaking bread in their homes, they partook of food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. At alam niyo po ang nangyari kahit may persecution, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. What was the secret? Sunday school? Walang Sunday school. What was the secret? Great preachers? There was none because there was a lot of persecution. The secret was prayer. Public prayer. The Christians are strongest when they are on their knees. Alam niyo po, kahit anong gusto niyong gawin, kayang pigilin ni Satan.
Pero ang hindi niya kayang gawin, pag kayo nanalangin, hindi niya pwedeng pakialaman. Because you are communicating with the Lord of Lords and the Lord of Hosts, the God Almighty. You want to survive this very cruel world? Pray a lot. Especially, pray publicly. Nakita po natin yung mga first generation Christians, araw-araw na ginawa ng Diyos. Day by day, they were together. Ayaw maghiwa-hiwalay. Ang yan pong hindi paghihiwa-hiwalay, isa po yan sa mga signs that there was really a conversion. Isa po yung sign that the spirit in the brother is the spirit in my heart, is the spirit in the sister. Ayaw maghiwa-hiwalay. Kung bakit nga ba pag ikaw ay naging born-again Christian, ay ayaw mo nang humiwalay sa kapwa mo believer. At yan po isang sign. Kata-kataka, kamangha-mangha, at kaduda-duda ang isang tao nagsasabing Christian siya, pero walang joy sa fellowship. At halos ay pilit-pilitin mo pa, ayaw pa. At lagi nalang gusto'y umalis at makahiwalay. At sabi po sa Bible, we should urge everyone to join our public prayer. Sabi po sa Psalm 95:6, "Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." And Zechariah 8:21, "The inhabitants of the city," sabi po, "shall go to one another, saying, Let us go at once to entreat the favor of the Lord and to seek the Lord of hosts. I am going." Dapat daw po, katukin natin ang pinto-pinto ng bawat isa, tawagin ang isa't isa, sabihin, "Let's go and pray together." At ang pagka daw po tayo naimbit ng ganyan, isa lang ang tamang sagot, according to Zechariah 8:21, "I am going." Hindi, bukas na, sige na, saka na. Darating din tayo dyan, balang araw. Dapat daw ang sagot dyan, pag inaya sa prayer meeting, "I am going." The Bible has given us the right response. Nung araw po, nandun pa tayo sa matandang grupo, sa matandang kaugalian. Yung iba, bago magpunta sa trabaho, bago pumunta sa eskwela, dumadaan muna kung saan-saan nananalangin. Bakit hindi natin magawa yan as evangelicals? Na sa umagang-umaga, bago pumunta sa mga pupuntahan, mga trabaho, mag-pray tayo dito ng 30 minutes. Why not? At isa pa pong magandang magawa ninyo sa public prayer is to organize your small prayer groups. Women, you can do that. Meron kayong sariling prayer group. Men, youth 2, youth 1, mga children, o sa mga choir, mga Sunday school teachers, maliliit na grupo. Pray agad. Laging nagpe-pray. Meron kayong mga teammates sa ating ministry, it's good to pray together. Make it a habit to always pray. I'm sure that the Lord will be very delighted if He looks down from heaven at this place at lagi niyo nakikita yung mga tao, tumpok-tumpok, parang mga lansones. Kumpul-kumpul na ganyan, nagpe-pray. Kahit 1 minute, kahit 2 minutes, hindi naman kailangang nobela ang prayer. 1 sentence, 100 sentences, anything will do. Pero maganda, pray agad ng pray. Hindi, ipag-pray mo naman ako, sasabihin naman isa, sige, ipag-pray kita. Kadalasan naman, nakakalimutan. Tumigil na agad, mag-pray na kahit 2 minutes. Pwede yun. We must pray because God commanded it, because God promised that He would answer prayer. Now, what are the conditions to answered prayer? Siguro, mahilig tayo manalangin din, paminsan-minsan nananalangin. Ang tanong niyo sa buhay, bakit ang mga prayer ko parang wa-effect? Parang walang talab, parang walang nangyari. Minsan, kabaligtaran pa yung nangyari. Bakit nga kaya? May mga condition po ang Diyos para ang ating panalangin ay kanyang dinggin. And God, because He is God, siya dapat ang masunod. Kung anong kondisyon niya, yun ang sundin. Hindi tayo pwedeng ipilit natin yung atin at hindi tayo magwawagi. The first condition is that we must pray according to the will of God, not against His will. 1 John 5:14, and this is the confidence which we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ang sikreto pa pala po, kailangan we pray according to the Lord's will. At diniscuss na natin yan when we discuss the Lord's Prayer. How will you know God's will? First, you must know God through His Word. Continue your Bible study so you will know God. And when you know God, you will know His will. And when you know His will, you can ask according to His will, and then your prayer will be heard. And then, another condition is we must forgive other people. Mark 11:25, and when you stand praying, forgive if you have anything against anyone. Sabi sa Matthew 6,
Unless you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also not forgive you. Kaya po yung meron tayong galit na kinikimkim, may sama ng loob na hindi tayo pinapatawad sa ating puso, sayang ang inyong mga dalangin sapagkat hindi pinapakinggan ng Diyos. And when you stand praying, first, forgive if you have anything against anyone. No wonder so many prayers are not heard. And then another condition, we must pray in faith, believing firmly that God will answer the prayer. Hindi pwede sa prayer yung alatsamba. Naku, hindi ko naman alam kung ibibigay ng Diyos, pero maipag-pray na rin. Baka naman sakali gusto niya na rin ibigay, ano ba nang wala na maipag-pray ko naman ito? Wala pong faith yon, hindi yun papakinggan ng Diyos. Yun ay alatsamba. Sabi sa James 1:6-7, but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Do not expect that God will hear your prayer if you have doubts. Kaya po inaalis natin sa ating bokabularyo, sa ating prayer yung word na sana. Lord, sana, pumasa ako sa test bukas. Ayan para bang alatsamba, bahala na. Ang mga Kristiyano, hindi po na tayo kasali yung mga swerte, mga malas, mga bahala na, mga sana. Hindi po na tayo naggaganyan because God is sure. Another condition, we must keep God's commandments. 1 John 3:22, and we receive from Him whatever we ask because we keep His commandments and do what pleases Him. Meron ba kayong prayer na hindi sinasagot? Baka naman hindi kayo nag-o-obey sa commandment. At hindi nyo ginagawa ang kalugod-lugod sa Panginoon. Baka naman ang Diyos ay kinukupitan pa natin. Paano naman tayo papakinggan ng Panginoon? Sabi sa Bible, will man rob God? Yet you are robbing me, the whole nation of you. Sabi ng Panginoon. How can we expect God to hear if we don't obey? And also, if we want our prayers to be answered, we must abide in Christ. John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you will and it shall be done. Napakagandang promise. Ask whatever you will and it shall be done if you abide in me and my words abide in you. And another condition for answered prayer, sin must be pushed out of your lives. Psalm 66:18, if I cherish sin in my heart, the Lord will never listen. Tanggalin ang kasalanan sa buhay para ang Diyos makinig sa ating mga prayers. And another condition, we must ask with right motives. Sabi po sa James 4:3, you ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. Humihingi kayo, wala kayong natatanggap. Kasi ang mga motibo ninyo iba Lord, bigyan niyo po ako ng napakagandang boses para matalo ko yung katabi ko. Paano kayo bibigyan yan? Lord, gawin niyo po akong napakagaling na Bible study leader para naman sumikat ako. When we ask for the right things with wrong motives, God will not honor that. Kung isang gusto nating i-prove ang point, gusto nating magpagaling at magmagaling, God will not honor it. Those are the hindrances, my dear brothers and sisters, to answered prayer. It's up to you to realize between you and God where we are short. Saan tayo nagkukulang. Kung bakit ang mga prayer natin kumisan walang talab. Ngayon, especially sa mga public prayer, meron pong mga hindrances kung minsan na minor, mga distraction, nakakaabala, na dapat din tanggalin po sa ating public prayer life. Isa na dito yung mga high-sounding words. Oh, Jehovah, kamahal-mahalang kadaki-dakilang Panginoon, sinasamba ng mga ulap. Kung minsan nakakadistract, ano ba itong prayer nitong OA naman? Kaya tuloy ang imbes ikay ma-bless, nakakakaroon ka pa ng kasalanan dahil ano ba ito, balagtasan o panalangin? Let's pray with simplicity. Tanggalin po natin yung mga high-sounding words. At isa pa pong nakakadistract, yung mga repetition of useless phrases. Kaya nga, kamahal-mahalang Diyos, lumalapit po sa inyo kami sa inyo, kamahal-mahalang Diyos namin, pagkamahal-mahal po namin kayo, Diyos. Ba't pa ulit-ulit? Naranasan nyo na ba yan nakakadistract? Lalo naman yung mga repetition of God's title. Kaya naman, Father God, sa paglapit po namin sa inyo, Father God, talagang Father God talaga kayo. Paulit-ulit. Kumisan po kasi we don't think na mechanical na. Kaya yung sinasabi sa Bible, do not blabber like unbelievers. Ang mga sinasabi niyo, walang katuturan.
nakaka-distract po sa public prayer. At yung mga unnatural delivery, meron po kuminsan, kaya mga kapatid, tayo po ay manalangin, normal na normal. Nung manalangin na, O Diyos namin, bakit ganito ito? Parang senakulo. Nag-iiyak-iyakan, hindi naman umiiyak. Bakit ganun? What's the point? Hindi po natin kailangan maging artificial sa ating pananalangin. Let's not be dramatic. Let's only be natural. Sa panalangin naman, kung minsan yung iba, may mga banana republic. Merong kanyang sariling republika. Nananalangin na yung iba, siya naman, oh yes, Father God, yes, listen to our prayer. Oh, amen, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Yung naglilid na yun, gusto ko sabihin, Hoy, tumahimik ka dyan. Hindi ko na madinig kung ano yung ipinaglilid. Meron pong ganyan. How can you say amen kung hindi kayo nakikinig dun sa naglilid? Meron kayong sariling script. Pag public prayer, the essence is this. Somebody prays. Ang ipinagpe-pray po niya, yung alam niya na gusto rin ipag-pray ng iba. Siya lang ang nagbe-verbalize, siya ang nagsasabi. Kaya ang mga tao naman na pumapayag, sinasabing amen. Parang ibig sabihin, Lord, yes, yan din ang panalangin ko, Lord. Amen. Yan ang ibig sabihin ng amen. Na, yan din talaga ang gusto ko ipag-pray, Lord. I agree. Yung iba naman, amen. Hindi pa tapos ang sentence, amen, Lord. Amen. Amen. Hindi na makatapos yung naglilid. Tanggalin po natin yung mga ka-OA-yan sa ating prayer life and let's just be natural. Meron naman, kung nagpe-pray sila, ay kinakanta na. May sing-song. Kaya nga po aming Ama, ang aming pong dalangin sa inyo, ay dinggin niyo po ang aming dalangin. Bakit ganito? Hindi naman siya ganun normal magsalita. Bakit nagkakaroon ng tono? Siguro kayo yun, ano? Kaya kayo tawa ng tawa. May maglilid naman, parang ipis. Ang lahat ng leeg, kung didilat ka, nakapikit nga lang, lahat ng leeg, nakaganon. Dahil hindi madinig. Ano ba ito't nawala ng boses? Pag naman nagchichismis ay ang lakas ng boses. Pagka po tayo maglilid sa prayer, malakas. Huwag tayong mahiya. Kung minsan yung tamang bagay, ikinakahiya. Yung maling bagay, naku, ang kapal-kapal natin. Merong dalang chismis, ang lakas ng boses. Nagalit, in-express ang galit, ang lakas ng boses. Pero sa prayer, ang hina. Baligtad. Meron naman po sa prayer meeting natin, kahiyaan. 3 araw na ang lumipas, wala pang sumasalo ng prayer. Payat na lahat ang nasa prayer meeting. Wala pang tumatapos. Kahiyaan. Kailangan saluhan, parang popcorn. Pag sinabi natin popcorn prayer, nakakakita kayo ng popcorn, putukan ng putukan yan, tuloy-tuloy. Hindi yung, sino kaya tutuloy dito? Sino kaya? Nakakaya po sa Diyos yung ganyang prayer, hindi spontaneous. Meron naman, at marami guilty, pagkahaba-haba ng prayer nila, pinakyaw na. Dapat pagka ganon, mag-solo prayer na lang kayong private. Pero pagka nasa grupo, isang item lang na ipagpe-pray. Isa lang. Bigyan naman natin ng pagkakataon yung ibang, maipag-pray yung ibang bagay. Hindi, talaga namang kinuha na niya, pinakyaw na niya ang lahat. Pag dilat niya, wala na palang tao. Nag-uwian na sa haba ng kanyang dalangin. Huwag po tayong ganyan na sobrang haba. Parang popcorn lang talaga pag nagpa-public prayer tayo. Para ma-bless ang iba. Natatawa tayo, sabi nga ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. And so tanggalin natin sa ating system lahat ng mga nakakaabala sa prayer. At yun din, maulit ko, tatanggalin natin sa ating vocabulary yung sana, yung malas, swerte, mga unlucky, mga lucky. These do not belong to the Christian dictionary. Sapagkat sa Diyos, walang swerte-swerte, walang malas-malas. Everything happens according to His will. And so in conclusion, mga kapatid, let us always pray. Baguhin natin ang ating habit ng katamaran. Let's pray privately. Let's pray publicly. Father, we thank you for the joy that you have given us in sharing each other's burdens. Narinig niyo po ang panalangin ng mga kapatiran para sa isa't isa. Hinihiling namin, Lord, ayon sa iyong magandang kalooban, i-grant niyo po ang request ng bawat isa at tanggalin niyo po, Panginoon, ang kabigatan sa aming buhay. Tulungan niyo kami na makita ang inyong pagpapala, maging may mga trials na dumarating ngayon sa aming buhay. Lord, salamat po sa mensahe na narinig namin na